Good day everyone and welcome. It's our pleasure here to speak you all. We hope that our words will be informative and inspiring. We hope that we can learn together and grow our knowledge today's discussion. Today we were going to talk about the Jose Rizal exile, trial, and death. Before we start our topic for today, I have a little thing to say about the Rizal exile in Dapitan. Rizal exile in Dapitan started when Rizal decided to go back in the Philippines before his trip in Europe. Nag-aral si Rizal sa University Central Demetri at nakapag-travel siya katulad din ng mga simpleng tao nakapag-travel siya pero siya ay nakagawa ng isang nobela. Yung nobela na nagawa niya noon ay yung title na No Limit ang Herin na kung saan tinulungan siya ni Maximo Aviola. And then, napag-isip-isip niya na it is time to go back in the Manila. So, doon na nga nagsisimula ang ating Rizal exile. At dito na nga po nagsimula ang Rizal exile in Dapitan o ang pagpapatapon kay Rizal sa Dapitan. When Jose Rizal arrived in Manila, talaga namang umani po ito ng ingay sa mga tao dahil siya kanyang kasikatan. Napaka-sensational ng kanyang pagdating dahil nga siya ay isang popular na tao hindi lamang sa mga Pilipino kundi pati na rin sa mga Espanyol. O ang kanyang kasikatan ay kinatatakutan ng mga kasila at mas umangat ang tensyon o pagkagalit nila. Kumbaga si Jose Rizal ay budget na talaga sa mga kasila. Binabantayan na siya nito ng simula na siya ay dumating sa Pilipinas. Dahil they were looking for something na kung saan maibubutis nila sa kanya dahil ang pagsulat niya ng nobela ay hindi nila pwedeng maging dahilan para siya ay mahuli. Kumbaga, they were waiting for perfect timing na magkaroon sila ng dahilan para mahuli nila si Rizal. Si Rizal ay nakarating sa Pilipinas noong June 26, 1892. As a plan nga na makapag-establish ng La Liga Filipina ay naitupad niya ito. Ang goal na organization nila ay to reform two Philippines na two revolution. Napatayo ni Rizal ang La Liga Filipina sa bahay ni Doroteo Onjongco noong July 3, 1892 in Tondo, Manila. At after nga ng pagtatag ni Rizal ng La Liga Filipina, 4 days after the civic organization, Jose Rizal was arrested by the Spaniards or Spanish authorities on 4 grounds o sa 4 na dahilan. Una, first publishing anti-Catholic and friars book and articles. Ang pangalawa naman ay may kopya si Rizal ng pamphlet na kung saan ang title ay Pobres Frailes, na kung saan naman ang advocacy nito ay ang mga violation ng mga Spanish Catholic friars o mga Katolikong pari na nangungurap sa mga Pilipino at sa mga balong asawa ng mga Pilipino. Ang mga Dominican friars daw ay hinikayat nila ang mga Pilipino na kung saan ang mga paring Dominicano ay ini-encourage ang mga Pilipino at ang mga balong walang asawa na mag-invest sa isang bangko na kung saan ay napupunta sa pangungurap nila. Number 3 ay because of the writings of Rizal, specifically the No Limit ang Herin and El Filibusterismo. Siyempre, nabasa na ng mga kasila at itong El Filibusterismo ay dedicate ni Rizal sa Gumbursa, knowing the fact na ang Gumbursa ay sikat na sikat sa mga kasila. Dahil nga sila ay mga paring Pilipino na pinaghinalaan na nagtraidor sa Spanish government. So, nalaman nga ng mga kasila na ang El Filibusterismo pala ay inspired by Gombursa o tatlong parin na nagtraidor sa Spanish government. At ito ang naging inspirasyon ni Rizal na maisulat ang El Filibusterismo. At ang pang-apat ay
At ang pang-apat ay criticize daw ni Rizal ang religion at ang simbahang Katolika. According to Rizal, ang gusto daw ng mga Spanish ay ilayo ang relihiyon, ang kultura ng mga Pilipino. So, ang layunin daw ng religion ay tanggalin ang Filipino culture. Ito ang mga apat na kaso na kung saan ay si Rizal ay pinatapon sa dapitan, ngunit hindi lamang ito ang mga kaso na ipinaratang sa kanya bago siya patayin o bago siya ipapatay. Ang dapitan ay is in Mindanao, in Zamboanga del Norte. Si Rizal daw ay hinatulan ng manatili sa dapitan in certain number of years. Nakarating si Rizal sa dapitan ng bandang gabi noong July 17, 1892. Siya ng mga Spanish guards. At ang mga Spanish guard naman daw ay mabuti naman ang pagtrato sa kay Rizal. At hindi naman daw sila naging malupit sa pagdadala nito sa dapitan. At ang barko naman na nagdala kay Rizal sa dapitan ay nagngangalang Cebu, na kung saan ay kasama nito si Captain Ricardo Carnicero. May dalawang pari na nakilala si Rizal, si Father Pablo Pastel at Antonio Obac. It's July 17, 1892 nang dumating si Rizal sa dapitan. Nang ipanatapon si Rizal sa dapitan, ang panisya kanya ay kailangan nitong magstay sa dapitan ng ilang taon. Now, nung dumating si Rizal sa dapitan ay welcome siya ni Captain Ricardo Carnicero, na kung saan binigyan ito ng dalawang option na to live in the convent with Father Antonio Obac o sa tahanan ni Ricardo Carnicero. At habang nag-uusap sila Ricardo Carnicero at Rizal ay dumating si Father Antonio Obac. At sinabi nga ni Father Antonio Obac, tatanggapin niya lamang si Rizal sa kumbento kung gagawin nito ang mga kondisyon na bibigay sa kanya. Una, he must restrict his Masonic and anti-church belief. O babawiin ni Rizal lahat ng masasamang sinabi nito sa no limit ang hearing na kanyang naisulat. Yun nga ang unang kahilingan ni Father Antonio Obac. At ang pangalawa naman ay he must participate in the church rites. And he conduct himself as a good Spanish subject and a man of religion. Sinabi ni Father Antonio Obac na bumalik si Rizal sa pagiging Katoliko dahil nga 'di ba tumalikod si Rizal sa pagiging Katoliko niya at sumali siya sa mga Mason. But it doesn't mean na si Rizal ay Antichrist. Kumbaga, lumayo lang si Rizal sa pamamalakad nila sa relihiyon. So, andun pa rin ang paniniwala ni Rizal sa Diyos. Ngunit hindi pa rin tinanggap ni Rizal ang offer ni Father Antonio Obac. And now, if we were going to describe Captain Ricardo Carnicero ay talaga namang napakabait nito sa kay Rizal. O sa kanyang pagiging leader dahil hindi niya tinrato parang bilanggo si Rizal. Lapitan, although Captain Carnicero received Rizal as a prisoner, both man and joined their company. They became good friends. Sinabi ni Ricardo Carnicero na si Rizal ay hindi isang bilanggo. Si Ricardo Carnicero ay isang kapitan. Siya ay isang pinakamataas na Spanish official sa isla ng Dapitan. Sinasabi nila na napakabuti ni Ricardo Carnicero. Ginawan siya ni Rizal ng isang tula as a gift na kung saan ino-honor nito si Ricardo Carnicero. During this day, kapag ginawan ka kasi ng tula ay napakalaking privilege na yun sa iyo o sa iyong sarili. As a return nga ay inalaw niya si Rizal na makalaya. At
Binigyan niya ng kalayaan na makapunta kung saan niya gusto makarating. Pero at only in the town of Dapitan. Malayo si Rizal noon na makapunta kung saan as long as hindi siya lalabas sa bayan ng Dapitan. May freedom si Rizal sa Dapitan. Rizal ay naging okay naman sa Dapitan, naging payapa, naging masaya. Kapag patayo siya ng maliit na klinika, nag-practice ng kanyang profession. Of course, nung una, nahirapan siya kasi nga hindi niya kasama ang kanyang mga pamilya. Today, I will talk about Rizal's life in Dapitan. So, dahil nga sa magandang samahan at pag-aali ni Rizal ng tula kay Kapitan Carnicero, binigyan niya ng kalayaan si Rizal sa Dapitan bilang pabuya, kung saan maaari siyang pumunta kahit saan as long as it's within the town of Dapitan. So, both men betted on the lottery and won 20,000 pesos. So, it is stated here na si Rizal daw ay tumataya nga sa loto at ginamit niya yung panalunan niyang pera sa pagbili ng lupa para makapagpatayo ng sariling bahay, eskwelahan at klinika. Yung school na pinatayo ni Rizal ay tumatanggap ng mga estudyante na hindi nangangailangan ng tuition or with no tuition. Pero ang ginagawa niya naman kapalit nito ay kailangan ay tumulong sa mga gawaing bahay ang mga estudyante niya na yon. Rizal built his eye clinic to practice his profession. Sinasabi rin dito na dito rin sa klinika na to mismo niya ginamot ang kanyang ina na si Doña Teodora. He also built a house for the ladies in his family who were free to visit him in Dapitan. Yung simula, nung una po kasi, hindi siya pinapayagan. Simula nang pinatapos siya sa Dapitan, pinagbawalan yung pamilya niya na bisitahin siya doon. But with the help of Don or Captain Carnicero, who wrote the letter to Gobernador General, he was allowed, his mother and sister were allowed to join and visit him in Dapitan. Let's continue with our topic. On May 4, 1893, na napalitan si Captain Carnicero, he was replaced by Captain Juan Sanchez. Captain Juan Sanchez didn't want to live with a deportee, meaning ayaw niya may kasama siya sa iisang bahay, so wala ayaw niyang kasama si Rizal sa bahay or headquarters. This way, he assigned Rizal in a house near the headquarters. And also, he ordered Rizal to appear before him 3 times a week. Meaning, 3 times a week lang nagpapakita si Rizal kay Juan Sanchez. And pagdaan ng ilang linggong pananatili ni Juan Sanchez dun sa Dapitan, ay nag-iba yung attitude nito. Ang ginawa niya, na-restore niya lahat yung privileges ni Rizal na ini-enjoy during Carnicero's term. And habang nasa Dapitan si Rizal, ang Catholic Church ay hindi pa rin tumigil or hindi pa rin sila nanahimik. And na-convince si Rizal na mag-restruct and bawiin yung sinabi niya, lahat ng sinabi niya na against sa Spanish government and church. And also, nagpadala sila ng malapit na tao para kay Rizal to convince him na bawiin nga yung pinagsasabi niya, which is itong taong ito na pinadala nila sa Dapitan is si Father Francisco de Paula Sanchez. Siya yung former professor ni Rizal sa Ateneo, yung nag-aaral pa siya. And then si Francisco de Paula Sanchez, Father Francisco de Paula Sanchez ay kinonvince pa rin si Rizal na i-retract nga. However, Rizal stood pat. Nanindigan pa rin si Rizal sa kanyang sinabi. Sa kanyang sinabi sa mga Spaniards. When he was in Dapitan, he began to make improvements. Ang unang ginawa is nilinisan niya yung plaza ng Dapitan and lagyan ito ng pailaw gamit yung coconut oil lamp, since noong panahon na ito sa Dapitan wala silang access ng electricity. So, noong nasa Dapitan si Rizal, marami siyang naiambag o nagawang tama and contribution doon sa bayan ng Dapitan. And with the help of Father Sanchez, he also built a relic pub of Mindanao in the Dapitan Church. Yun nga, nakagawa siya or nag-build siya ng relic pub para sa mga tao doon sa Mindanao, malapit lang sa Dapitan Church.
And also, there were also time for love. Rizal fell in love with the 18-year-old girl, Irish girl, Josephine Bracken. Sino nga ba si Josephine Bracken sa buhay ni Rizal? Si Josephine Bracken is the daughter of George Stauffer. Si George Stauffer naman, isa siya sa naging pasyente ni Rizal back then. And hindi dahil sa hindi porke naging pasyente siya ni Rizal at pabor na siya kay Rizal na maging asawa ni Josephine Bracken. Ang nangyari is si George Stauffer ay naging tutol sa kanilang relasyon ni Rizal pati si Josephine Bracken. And actually, nagbanta pa si George Stauffer na kapag nagkatuloy si Rizal and Josephine Bracken, magsusuicide ito. And later, si George Stauffer ay bumalik sa lugar nila or sa bansa nila, which is yung Hong Kong. Bumalik ito sa Hong Kong kasi yung mata niya is hindi na siya curable, so wala nang gamot para sa mata niya, sakit ng mata niya. And mag-isa lang bumalik si George Stauffer sa Hong Kong and iniwan niya si Josephine Bracken sa Manila. Doon niya pinaalaga under the care of an elderly woman. And dahil nga mag-isa na lang si Josephine Bracken, yung papa niya is umuwi na sa kanilang bansa sa Hong Kong. Dahil siguro sa sobrang attached na rin siya kay Rizal, bumalik ito sa Dapitan. Yun na nga, gusto magpakasal na Rizal ang Josephine Bracken sa church. Kaya lang tumagi si Father Obac. Si Father Obac, siya yung na-assign doon na father sa Dapitan. And guess what? Bago niya basbasan daw na sa kasal yung dalawa, nagbigay na naman si Father Obac ng kondisyon kay Rizal. Sabi niya kay Rizal, he needs to retract his belief bago sila maikasal dalawa ni Josephine Bracken. But si Rizal ay may isang salita at may paninindigan talaga sa buhay. Hindi siya pumayag sa kondisyon ni Father Obac. So, without the basbas of the church or kahit hindi sila kinasal sa church, diba, kinonsider nila silang dalawa, kinonsider nila na mag-asawa. Si Josephine Bracken and Rizal na mag-asawa without the wedding in the church. And of course, hindi lang si George Stauffer ang against kay Rizal sa relationship nila, and also the relatives and friends of Rizal. Tutol sila kay Josephine Bracken. Bakit nga ba naging tutol sila or hindi pabor kay Josephine Bracken? Kasi si Josephine Bracken, pinaghihinalaan nila ito because according to them, she might be the spy ng mga friars. Kasi si Josephine Bracken and her father George Stauffer ay galing sa Hong Kong, and they heard the news that there is one person named Jose Rizal na isang magaling na doktor sa Pilipinas. So they visited Dapitan to cure George Stauffer eyes. Pumunta sila sa Dapitan para mapagamot yung mata ni George Stauffer, which is yung papa ni father ni Josephine Bracken. And also they are foreigner, that's why they need a tour guide. Then kumuha sila ng isang tour guide, which is si Manuela Orlac. Si Manuela Orlac yung na-assign na tour guide para sa dalawa, Josephine Bracken and with his stepdad, George Stauffer. And si Manuela Orlac ang dahilan kung bakit nagsususpensya yung magkakapatid, ang kapatid ni Rizal kay Josephine Bracken. Kasi si Manuela Orlac, siya very close siya sa Spanish friars, and they conclude na baka spy ang dalawang ito. And because of that issue na masyadong naging desidido ng mga Spanish para kay Rizal, para mapabagsak ito, and also para mahanapan ng butas para ma-execute si Rizal.
And Rizal had many visitors in the Pitan. One of them was the spy of the friars. His name Pablo Mercado. Si Pablo Mercado ay nagpanggap na relative ni Rizal and his real name is Florencio Namaan. Nagpanggap siya na relative ni Rizal and sabi niya kay Rizal kung may mga mensahe siyang ipapadala, siya na yung bahala sa mga mensahe na iyon. And according to some historian, he was sent by the Spaniards to kill Rizal. Pero yung iba naman sinabi na he was sent just to observe Rizal, not to kill, and to be Rizal's spy. And also, si Florencio Namaan is, pagkatapos niya mag-spy kay Rizal is nakatakas ito. Na-manage siya mag-escape sa Dapitan. And another visitor of Rizal was Pio Valenzuela. Sino naman itong si Pio Valenzuela? Si Pio Valenzuela, he was an emissary of Andres Bonifacio. So, bali, si Pio Valenzuela ay pinadala ni Andres Bonifacio sa Dapitan for special mention. And during that time, si Andres Bonifacio na yung leader ng Katipunan. He was there to ask for advice of Rizal kung paano nila malaunch yung plan nila para against sa Spaniards o sa mga Spanish. And of course, sinabi din nila doon kay Rizal na tutulungan daw si Rizal na makatakas sa Dapitan. But Rizal objected with their plan because of 3 reasons. Ang unang reason ni Rizal is the revolutionary must have enough arms and weapon. Kailangan nila ng sapat na armas to fight the Spaniards and launch the revolution. Second, they must have the support of the rich and middle class since sila ay may kaya at may pera, sila rin ang may ambag sa supply ng revolution. The third revolution must be led with educated people, yung mga tao na kapag-aral, sila yung mga tinatawag nating ilustrados. And lastly, he also advised to make Antonio Luna as their general and leader of the revolution. Si Antonio Luna kasi ay kilala bilang isang magaling na general. That's why Rizal want him to be a leader of revolution. And sabi ni Rizal kay Pio Valenzuela na itigil na yung plano dahil maraming ang instanting taong madadama at namamatay. And nagtanong ulit si Pio Valenzuela kay Rizal kung gusto ba tumakas ni Rizal sa Dapitan, and Rizal said he would like to honor his words with the Spaniards. Gusto niyang panindigan ang sinabi niya before he excel in the Dapitan. And dagdag pa ni Rizal kung gusto niyang tumakas ay madali lang para sa kanya na tumakas, and sana noon niya paginawa. Nakalusot at nakapasok si P. Valenzuela dahil kay Raimundo Mata. Si Raimundo Mata ay isa siyang may sakit sa mata na dinala ni P. Valenzuela sa Dapitan para ipagamot kay Rizal. Nang dahil nga kay Raimundo Mata, nakalusot sila sa Dapitan na hindi nahuli ng Spanish guards na naka-assign sa Dapitan. And also, hindi lang pumunta doon si Raimundo Mata para magpagamot kay Rizal, mayroon pa siyang ibang purpose doon sa Dapitan. And nang tumanggi nga si Rizal sa pag-usap nila ni P. Valenzuela ay umalis na sila ni Raimundo Mata sa Dapitan. And also, unfortunately, hindi nagamot yung mata ni Raimundo Mata ni Rizal. Okay everyone, let's proceed to the next topic, the end of the Pitan exile. Okay, bago tayo mag-proceed sa pinaka-topic ng aking report, gusto ko lang kayong tanungin kung may idea ba kayo kung nagkaroon ng second trip si Rizal sa ibang bansa. Okay. By the way, si Rizal is nagkaroon ng second trip sa ibang bansa, which is sa Cuba. Pagkadaan ng ilang araw ng pag-stay niya doon sa Cuba, nalaman niya nagkaroon ng mga revolution at yellow fever epidemic. By the way, alam niyo ba kung ano ang yellow fever epidemic? Okay. Ang yellow fever epidemic, ang sintomas nito is magkakaroon ka ng lagnat, pagkasakit ng likod. Pag tumagal ito ng 3 hanggang 6 na araw, maaring magkaroon na ito ng malubhang sakit. Pwedeng pagdurugo, or maaari mo itong ikamatay.
So, yun na nga, nalaman ni Rizal na yung mga sitwasyon na nangyari sa Cuba. Nagpadala siya ng letter doon kay Governor General Ramon Blanco na nais niya maging volunteer doctor doon sa Cuba. Gusto niya makatulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong. So, at during this time, tapos na ang 4 years na punishment ng pag-stay ni Rizal sa Dapitan. At sa taga niya na naninirahan doon sa Dapitan, napamahalin sa kanya ang mga tao na naroon. At nung umalis siya, nalungkot yung mga tao. In fact, nagkaroon ng malaking contribution si Rizal sa Dapitan. Kaya, noong July 1, 1896, inaprubahan ni Governor General Ramon Blanco ang letter bilang isang volunteer doctor si Rizal sa Cuba. Nung gabing yun, umalis din agad si Rizal at sakay ng Espanya. Yung unang trip ni Rizal, yung purpose noon is magbakasyon at para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Pero ang kanyang second trip or travel is hindi na siya memorable at hindi na rin siya meaningful. Unlike sa first travel niya. Noong August 6, 1896, nakarating na si Rizal sa Manila Bay. Unfortunately, hindi agad siya nakabiyahe papuntang Spain dahil naiwan siya ng barkong sasakyan niya, the Isla de Luzon Steamer. Therefore, he was transferred to Spanish cruiser named of Castilla. And stayed from August 6 to September 2, 1896. Ang nangyari nito, pinalipat pansamantala si Rizal sa Spanish cruiser at itong barkong pinag-iistihan niya ay hindi ito umaandar or umaalis. And then, nakadaong lang yung barkong pinag-iistihan ni Rizal. Imagine, almost 1 month nakatambay sa barko habang nag-aantay ng panibagong barkong sasakyan niya papuntang Spain. It was August 17, 1896. Ang Katipunan ay naglungsod ng revolution against Spanish government. So, may tanong po ako, paano nalaman ng Katipunan or paano na-discovered? So, sabihin ko po, it was discovered by Mariano Hill with Theodora Patinos. May isang membro ng Katipunan o ang may nagtraidor na ikwento, membro ng Katipunan ang may nagtraidor na ikwento niya kay Mr. Mariano Hill yung about sa Katipunan. They planned to overthrow the Spanish rules in the Philippines by means of revolution of bloody war. And then, nagsumbong na si Father Hill sa highest official about this secret organization. Take note, Rizal was still in Manila, hindi pa nakakaalis si Rizal papuntang Spain and may revolution na nangyayari sa Pilipinas. On August 26, 1896, in the hills of Balintawak, a few miles north of Manila, Bonifacio and Katipunan initiated the Cry of Revolution or Sigaw sa Pugadlawin. In response, Governor General Blanco proclaimed a state of war in the first 8 provinces including Manila, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, Pampanga, Nueva Ecija, and Tarlac. During the afternoon, Rizal received letters from Governor General Blanco absolving him of blame for the revolution. Transferred to Isla de Panay en route to Barcelona, Spain, despite advice from Don Pedro Rojas to stay under the protection of British law. Rizal proceeded with his journey. In 1898, the Declaration of Philippine Independence saw Nueva Ecija, Pampanga, and Tarlac revolting against the Spaniards. This spirit of revolt extended to Manila, Laguna, Batangas, Cavite, Bulacan, and Luzon, culminating in the unity of separate peoples into a nation. The distinctive emblem of the Katipunan, established through a blood compact inspired by the Filipino people, served as symbol for the revolutionary movement that emerged, paving the way for the rise of a united nation.
Arrest and trial. September 30, the Isla de Panay had already sailed past port side in Egypt and was now sailing in the Mediterranean. So, ang barkong Isla de Panay, ito yung sinakyan ni Rizal patungong Spain. So, isa sa mga kasamahan niya dito ay si Don Pedro Rojas. September 30, ang barkong sinasakyan ni Rizal ay nakapagtanggap ng letters at nakasulat doon ay arestuhin si Rizal. Bernardino Nozalida, Archbishop of Manila, who clamored for the arrest of Rizal. Siya ang nag-utos na arestuhin si Rizal, but before, Rizal received letters from Governor General Blanco at nakasulat doon, hindi si Rizal ang nagpasimula sa revolusyon na nangyari at wala siyang kinalaman dito. October 3, the Isla de Panay arrived in Barcelona, and Rizal was sent to San Fortress Monjoch Castle. So, October 3 nung dumating ang barkong Isla de Panay sa Barcelona at agad din dinala si Rizal sa kulungan sa Monjoch Castle. And then pagdating doon ay agad din siya in-interview ni Dispukol. On the night of the same day, after the interview, Rizal was taken aboard the Colon. So, October 6, 1896, inilabas si Rizal sa kulungan para ibalik sa Manila, sakay ang barko na Colon. At nalaman din dito ni Rizal sa isang opisyal na siya raw ang sinisisi ng mga Espanyol ukol sa naganap na madugong himagsikan sa Pilipinas. Rizal friends Dr. Antonio Marigidor and Sixto Lopez. They exerted all their efforts para makahanap ng lawyer sa Singapore at matulungan si Rizal and mapawalang bisa ang pag-aresto sa kanya. At ang lawyer na napili nila ay si Attorney Hodgeford. Unfortunately, Chief Justice Lunel, the judge in Singapore, denied the request. Despite of attempt of Regidor and Lopez to secure a writ of habeas corpus, the Rizal in Singapore, Rizal remains in Spanish custody. What do we mean? The writ of habeas corpus? In English, you may have a body. Ito yung pagdala sa isang tao sa korte para alamin kung karapat-dapat ba siya ikulong or makulong. Pwede mong questionin kung bakit inaresto ang isang tao o bakit siya ikukulong. Unfortunately, this request was denied because according to Attorney Ford, hindi applicable ang writ of habeas corpus kasi yung barkong Colon na sinasakyan ni Rizal ay pag-aari ng Spain at hindi sakop sa batas ng Singapore. November 3, 1896, the Colon arrived in Manila Bay. Nakarating na sa Pilipinas ang barkong sinasakyan ni Rizal, and Rizal was taken to Fort Santiago sa may Intramuros. Doon agad siya dinala. November 20, 1896, Rizal was brought before the Spanish military tribunal headed by Colonel Francisco Olive. Oral testimonies were taken and were used to implicate the Rizal in the Philippines Revolution. Yung mga naging testimony ng mga taong involved kay Rizal ay ginamit para mas lalo siyang igiit na siya ang nagpasimula ng Philippine Revolution. Governor General appointed Captain Rafael Dominguez to institute charges against Rizal. Gumawa si Captain Dominguez ng report about charges na ikakaso kay Rizal, and he was sent to Governor Blanco, at si Governor Blanco ang magpo-forward ng paper to the judge. Rizal did not admit the declaration of witnesses against him, and sinabi niya na walang katotohanan lahat ng ibinibintang sa kanya. And it was December 13 when the case of Rizal was forwarded at ipinadala na kay Governor General Camilo D. Polavieja. He was the successor of Governor General Blanco. So, habang nakakulong daw po si Rizal, ay naglabas siya ng isang manifesto. Tinuligsa niya yung revolution and sinabi niya na wala siyang kinalaman. Wala siyang alam sa katipunan, and katipunan used his name without his permission. And also, si Rizal daw po ay ina-idolize ng mga katipunan, even Andres Bonifacio. And kung mapapansin daw po dun sa headquarters ng mga katipunan,
may mga pictures ni Rizal na nakasabit. That's why nag-conclude ang mga Spanish na si Rizal nga daw po ang leader ng Philippine Revolution or the Katipunan. Rizal's actual trial began on December 26, 1896, and it was held at the Hall of Honors of Cuartel de España and Fort Santiago. The military court accepted all the charges and evidences to Rizal. And now I will discuss Rizal final days. Captain Rafael Dominguez read before him the official notice of his execution. Scheduled the next day, Rizal was immediately transferred to the prison chapel where he spent his last hours on earth. Inside the chapel, Rizal views himself by writing correspondences to friends and family, bidding everyone farewell and conversing with his Jewish priest friends. He had a lot of visitors arriving 6 o'clock in the morning, December 29, 1896. Captain Rafael Dominguez, so binasa niya sa harap ni Rizal ang opisyal na abiso ng kanyang pagbitay na nakatakda sa susunod na araw. So, upon hearing the court decisions, Rizal already know na wala na talagang paraan pa para mabago ang kanyang kapalaran. Alam ni Rizal na katapusan niya na at tinanggap niya na ang kanyang kapalaran. And Rizal was immediately transferred to the prison chapel kung saan ginugol ni Rizal ang kanyang huling oras sa mundo sa loob ng bilangguan abala si Rizal sa pagsulat sa kanyang mga kaibigan at pamilya na nagpapaalam sa lahat at nakikipag-usap sa mga kaibigan niyang paring Jesueta at marami pa siyang bisitang dumating. So, ngayon, ating aalamin ang mga taong pumunta at bumisita kay Rizal sa bilangguan sa kanyang final days bago ito mamatay. Dr. Sante Balaquer accompanied and Father Villaclara ate lunch with Rizal as well. Santiago Matiax, contributor in the El Heraldo de Madrid, and next Teodoro Alonso, Rizal knelt before his beloved mother, begging for the forgiveness and understanding. The mother and son were separated by the strong grip of the prison guard. And next Trinidad arrived when Teodoro left the chapel. To her, Rizal handed down an alcohol cooking stove and whispered that something was inside it. Turned out to be his last piece, the Mi Ultimo Adios, written in the small piece of paper. Next, Gaspar Castaños, fiscal of the Royal Audience, had a good conversation with Rizal. So, Teodoro Alonso, lumuhod si Rizal sa harap ng kanyang pinakamamahal na ina at humingi ng tawad at pag-unawa. Napaghiwalay yung mag-ina dahil sa mahigpit na pagkakahawak ng gwardya sa bilangguan. So, si Trinidad ay dumating ito noong umalis si Teodora sa kapilya. Inabot ni Rizal sa kanyang isang kalan at ibinulong nito na may nasa loob. So, huling piraso ng pala ito ng papel na ang nakasulat ay may ultimo adios na ang ibig sabihin sa madaling salita, last farewell. Ito ay isang tula ni Rizal. A letter prepared by Archbishop Bernardino Nozalida was presented to Rizal. However, he rejected it for being too long. Father Balaquer, on the other hand, showed another draft from Father Pio, which Rizal liked but wanted some parts of which be changed. 1:30 p.m., Rizal wrote and signed the retraction letter in which he re-announced the Mason movement's witnesses to this event were Juan del Fresno and Eloy Maure, assistant of the plaza. 10 o'clock is a retraction letter na prepared by Archbishop Bernardino Nozalida was presented to Rizal. But tinanggihan ito ni Rizal dahil sa sobrang haba and Father Balaquer naman ay nagpakita ng panibagong draft mula kay Father Pio. So, nagustuhan din naman ni Rizal ngunit may gusto siyang baguhin na ilang bahagi. 1:30 p.m., isinulat at nilagdaan ni Rizal ang isang liham ng pagbawi kung saan tinalikuran niya ang kilusang Mason. Saksi sa kaganapang ito sina Juan del Fresno at Eloy Maure kung saan sila ay isang assistant of the plaza.
ipinagtapat ni Rizal kay Father Villaclara at after nito ay natulog na si Rizal. After 2 hours, bumangon si Rizal at muling nanalangin. At muli siyang nagkumpisal sa loob ng kapilya, lumuhod siya sa harap ng altar at nagdasal ng rosaryo. At sa ikatlong pagkakataon, muling nag-confess si Rizal kay Father Villaclara. And once finished, read Imitasyon de Cristo by Tomas Kempis, na ang ibig sabihin ay isang Christian's devotional book, first composed in medieval. So, 3:30 in the morning of December 30, 1896, Father Balakir, so siya yung nanguna sa misa sa sandaling iyon. Si Rizal ay muling nagkumpisal at tumanggap ng komunyon. Then, 5 a.m., kumain na siya ng kanyang huling almusal at nagpicture ng ibang mga memorable, including religious pictures and books na ipapasa sa kanyang ina at sa kapatid niyang si Trinidad. Kasama ang kapatid na si Narcisa, dumating si Josephine Bracken at ang kahilingan ni Rizal ay binigay niya ang Imitasyon de Cristo bilang regalo kay Josephine bilang wedding gift. At sa muli, sumulat si Rizal sa kanyang magulang. Rizal marched to Bagumbayan commenced. He in his black suit, black necktie, black hat, black shoes, and white vest calmly walked from his prison cell in Fort Santiago to the execution site with Lieutenant Tigvel D. Andrade on one side, Father Stanislao March, Jose Villaclara. On the other side, they walked behind for advance guards armed with bayonets. Jose Rizal was tied behind from the elbow to elbow, although still had a freedom to move his arms. In his right arm was a rosary, which he kept on holding until his final breath. Meters before the execution place, a number of spectators awaited Rizal during his long march. Rizal saw his familiar faces and places. He spent this time reminiscing his childhood, the fun he had with his family and friends. So, 6 a.m. nang simulang march si Rizal patungong Bagumbayan. He in his black suit, black necktie, black hat, and black shoes at white vest at mahinahong naglakad mula sa kanyang selda sa Fort Santiago patungo sa lugar kung saan sa kanyang pagbibitayin. Kasama si Tigvel D. Andrade at sa kabilang side naman si Stanislao, on the other side, Father Villaclara. So, naglalakad sila sa likod ng 4 na gwardya na nakaarmado. Si Rizal ay nakatali sa likod mula sa siko, bagaman mayroon pa rin kalayaan si Rizal na igalaw ang kanyang braso. And then, hawak ni Rizal sa kanyang kanang kamay ang isang rosaryo na patuloy niyang hawak hanggang sa kanyang huling hininga. Ilang metro bago ang lugar ng pagtibay, maraming nanunood at naghihintay kay Rizal sa kanyang mahabang march. So, nakita ni Rizal ang pamilyar na mukha at lugar. Ginugol niya ang oras sa paggunita sa kanyang pagkabata at masasayang araw na kasama ang pamilya at mga kaibigan. Rizal shook the hands of the 2 priests and his bidding them farewell, defender. A priest blessed and offered him a crucifix when he gently kissed. Rizal had one request, that is, that he be shot facing the firing squad. However, in vain, since the captain of the squad ordered a back shot. As such, Rizal had no choice but to turn his back, and physicians by the name of Dr. Felipe Ruiz Castillo was amazed that Rizal's vital signs were normal. Particularly, his pulse rate was Rizal really afraid to die. So, in the Bagumbayan field, kinamayan ni Rizal ang 2 pare at nagpaalam sa kanyang tagapagtanggol. So, binasbasan siya at inalok siya ng isang pari ng isang crucifix at malumanay na hinalikan si Rizal. So, si Rizal ay may isang kahilingan. Iyon ay ang barilin siya ng nakaharap sa firing squad or sa tao dahil ang
Ang kapitan ng squad ay nag-utos ng backshot. So, dahil dito wala siyang nagawa. Si Rizal ay walang nagawa kundi tumalikod and then dumating si Dr. Felipe Ruiz Castillo. Siya ay namangha kay Rizal nang makita nito na normal ang vital signs ni Rizal at particular ang pulso nito ay hindi talaga natatakot mamatay si Rizal. So, ang firing squad ay inutusan kasabay ng mga drum beats na the guns of the squad flared. So, sa pamamagitan ng pagsisikap ni Rizal, gamit ang kanyang natitirang lakas ay inikot niya ang kanyang katawan upang harapin ang firing squad. Kaya, nahulog sa lupa na ang kanyang mukha ay nakaharap sa asul na kalangitan. And then, ang kanyang ulo ay bahagyang nakahilig sa sumisikat na araw sa silangan. So, at maririnig din natin ang sigaw ng mga Spaniards na mabuhay ang mga Spanya, kamatayan para sa mataksil. So, namatay si Rizal exactly 7:03 in the morning of December 30. Rizal began giving out souvenirs, alcohol stove to Trinidad and may binulong siya kay Trinidad na ang sabi niya, there's something inside it, ano kaya ang laman ng stove na yon? He also told Trinidad to look inside his shoes after he is executed. Ano ba ang laman ng binigay ni Rizal na stove kay Trinidad? It's some paper or poem o tula which is known, Mi Ultimo Adios, ang kahuli-hulihang literary work na isinulat ni Rizal bago siya patayin. Actually, according to historian, wala naman daw title yung sinulat ni Rizal bago lang nabigyan ng title nung nabasa na ng family or close friends. After his family left, Father Villa Clara and Balaguer again arrived to convince Rizal to retract. By it in the evening, Father Balaguer returned with Father Visa and again talked with Rizal on religious matters. At this point, they were joined by Fiscal Gaspar Castaño of the Royal Audiencia. At around 10 o'clock, may dumating na draft of retractions arrived from Archbishop Nosaleda. But Rizal rejected it because it's too long. Napakahaba raw ng nilalaman ng mga documents. Another draft of retraction was made by Father PUP. Nagustuhan naman daw ni Rizal ang gawa ni Father PUP but he wanted some changes. Afterward, he wrote 3 fair letters to parents, Dr. Blumitrit and Pasiano. Ang kanyang pamaalam, of course, binigyan niya ang kanyang kuya at si Pasiano at around 6:30 Rizal was taken from cell. And the march to Bagumbayan began. He was elegant. He dressed the black and his arm tiny elbow to elbow. He had the small black rosary his right arm. After the march, a colonnade took Rizal sa site of execution. May mga drums na naka-ready just in case na magsalita si Rizal, agad nilang papaingayin ang mga drums. Rizal would like to request the crowd Rizal had requested to be shot at his front, but it was denied. Gusto niya na barilin siya na nakaharap sa mga tao at nakaharap din yung mga babaril sa kanya. Kaya lang di siya pinibigyan. Rizal posted that he was not traitor to Spain. After that moment, may isang press na nag-bless kay Rizal and the medical officer, Dr. Felipe Raez Castillo, took Rizal pulse and found it was normal. Nagulat din yung doktor na tumingin kay Rizal na hindi kinakabahan si Rizal, normal ang kanyang pulse rate. Anong huling binanggit ni Rizal na salita bago siya pinatay? It was consummatum est. In English, it means it is finished. The commanding officer ordered his men to aim by means of his saber, and there was simultaneous crack of gunfire. And Rizal made the last effort to drop on his back, facing the sun. After ng pagbabaril kay Rizal, may isang medical officer na lumapit sa kanya at na-feel pa rin niya na may pulse pa rin at buhay pa rin si Rizal. Then, may isang member ng firing squad na bumaril ulit kay Rizal. After that,
it was confirmed that Rizal is dead. Spectator shouted Viva España. So lahat ng Spanish na nandoon ay nagsigawan. Nagsaya, they shouted Viva España or Long Live España. The military band played Marcha de Cadiz. For Spaniards, Rizal was a traitor of Spain, but Spain made Rizal as a marker for the Filipinos. Para sa kalaman ng lahat, hindi mga sundalong Spanish ang bumaril kay Rizal. Ito ay mga Pilipinong sundalo lang din, but ginawa lang nila iyon dahil may nakatutok din sa kanilang baril. And so on, after the execution, Rizal's body was secretly buried at Paco Cemetery, where later it was traced by his sister, Narcisa. Si Narcisa ay 2 araw naganap para sa labi ng kapatid, kasi di nila mahanap ito. Pati yung huling habilin niya ni Rizal sa kay Trinidad na mayroon siyang inilagay na something sa kanyang sapatos na bigla ring nawala. So, the remains of Rizal were cleaned in Higino Mercado's house in Binondo and were given to Doña Teodora. Saan nga ba natin makikita ang labi ni Rizal? His remains were laid to rest inside the Rizal Monument and Lunita. But hindi lahat ng parte ng katawan ni Rizal ay nandun, so may part doon na hindi sinama.